Every day, we see people in our community doing their jobs, but we rarely stop and ask what their experiences are like. Today, we're taking a closer look at one of the people responsible for maintaining the peace and order in the barangay. And so magandang hapon po. Ako po si Lucas Xavier. This whole interview is for our project in community engagement, solidarity for citizenship. So we have some questions here that uh, for you for community service workers. So isa po doon is yung pagiging barangay tanod. So can you tell us about yourself po? Ako po si Elisa Tamayo, isang may asawa po at may 4 na anak. Ang mga anak ko po ay nakatapos na rin ng pag-aaral. Ang aking asawa po ay isang construction worker. Nakatira kami sa Martin Street. Ngayon po nandito ako sa Base 5 para isang volunteer po. So more on community volunteer. Yes po. That's good to hear po. So ayun, where do you live po sa? Martin Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. So are you physically fit for daily outdoor work? Physically fit, sa ano ko naman po, okay naman po. Pero medyo may sakit din. Diabetic po ako eh. Kaya parang ginagawa ko na rin exercise sa katawan ko yung pagbo-volunteer po dito. yun. Apo. So, are you willing to work early mornings, late nights, or weekends? So, ano po yung mas prefer nyo doon? Pang umaga daw po or yung gabing-gabi or pag halimbawa weekends or weekdays tuwing Monday to Friday or Sabado-Linggo po? Monday to Friday po kasi ano, at saka morning po ang ano ko talaga preferred. Kasi sa gabi naman po, sa church namin ako nagdo-duty. So, how would some of your closest friends describe you? Halimbawa po, may mga ka-close kayo na tao. Sa tingin nyo po, paano nila kayo kilala or paano nila kayo dinidescribe? Siguro isang mabuting mamamayan at mabuting Kristiyano. Yun lang. Ano po ulit religion? Iglesia po. Iglesia din Yes. po, kapatid. Ganun. Apo. Ayun. So, what kind of behavior makes you angry or annoyed? Ano po ugali ng tao yung parang naiinis kayo or nagalit pag ginagawa? Yung parang nakakairitang mga salita. Ayoko kasi yung ano nakakarinig ng mga negative vibes, ganun. Oo, madali akong mainis sa mga ganun. Kasi gusto ko enjoy lang. Kasi itong pag-duty ko dito din, ginagawa kong parang ma-relax ang isipan ko sa katawan. Sige po. Salamat po. Wait lang po. What would you do if someone become aggressive? What will you do if someone become aggressive? Ano daw pong gagawin nyo kung may isang taong naging agresibo? Nagiging Agresibo. agresibo. Siyempre kakausapin ko siyang maayos. Tsaka didepensahan ko yung sarili ko. Kung ano man yung pagiging agresibo niya, di ba? Oo. And 8 naman is, how would you handle working under extreme heat or rain? Paano daw po na-handle yung work nyo sa tag-araw or tag-init? Tag-araw. Pareho lang. Oo, pero ingat din kasi pag mainit, syempre kailangan natin ingatan yung sarili natin. Diba? And what would you do if you see a coworker not doing their job properly? Kung ano daw po gagawin nyo kung may nakita po kayong katrabaho nyo na hindi niya ginagawa yung trabaho niya? Sasabihan ko siya. Kasi syempre bilang katrabaho niya, kailangan maging tapat ka rin, di ba? Kahit na hindi maganda yung ginagawa niya, kailangan pagsabihan kasi ano natin yung responsibilidad natin sa kapwa natin. And what are some of the key areas of improvement for you in this area? Ano daw po yung Na-improve ko sa sarili ko. Sa
Yung pagiging pakikipagsalamuha sa tao, isa yon. Kung paano mo i-handle yung isang tao, kung tungkol sa komunidad namin, sa kalinisan, pagpapanatili ng kapayapaan sa paligid. Okay. What do you think your last supervisor think of you? Ano daw po yung last supervisor na tingin sa'yo? Oh, palagay ko okay naman sa akin kasi maganda rin yung pakikitungo ko po. Ginagawa ko ng maigi yung trabaho ko. Have you ever encountered negative feedback from a homeowner, property guest, or member of the public? If so, how did you handle the situation? May, kumbaga, Negative negative sa feedback. akin, ganon. Hindi naman natin maiiwasan yun kahit saan merong ganon. Pero ang ikaw sa sarili mong nakakakilala sa'yo, di ba? Tsaka yung mga nakakasama ko araw-araw, silang makakapagsabi kung anong tunay kong ugali, ganon. This interview showed us that being a barangay tanod requires patience, discipline, and integrity. It helped us appreciate the people who work quietly to keep our community safe.